Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, ang author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng Kaliwan na Ganibanda ng Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ayon sa issue ng former Colonel Garma implicate former President Duterte in nationwide EGK. Ayon sa pahayag ni dating Colonel Garma ay kaisa siya sa orchestrated na paglaban sa droga at mga technical na dito at marami pang iba. So, according to Colonel Garma ay ang Pangulo ay nag-orchestrate sa kanyang kampanya sa drug war sa kanyang panunungkulan at nagbigay siya ng reward sa mga mapapatay na suspect at babayaran din ang nagastos nila. Pinupondohan nila ang itong operasyon kontra droga. So ito yung model nila doon sa Davao na ginawa nila nationwide in apterin drug suspect. So itong namumuno sa team nationwide ay itong na-recommend ito ni Colonel Garma na upper class niya. So inire-report naman niya ito kay Senator Bongo para sa weekly report etc. bilang tagapamagitan nila. So yun yung kanyang participation diyan bilang tagapamagitan lang. Yun ang kanyang sa kanyang pahayag bilang tagapamagitan na nagbibigay ng mga reports ng team ni inirekomenda niyang Colonel Leonardo. So ayon sa pahayag niya. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala at patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, na pag-implicate ni dating Colonel Garma sa dating Pangulong Duterte sa drug killing sa Inuway, magbigay ito ng malaking pag-asa na may dapat managot sa sinasabing EGK sa drug war ni Pangulong Duterte. Itong sinasabi ni Colonel Garma ay na pinamumunuan ni Colonel Leonardo nationwide na paglaban sa droga at may killings ay anong report ang pinalalabas dito sa mga operasyon na ito, na legal operation ba o nagkandak sila ng out of police operation. So yun, kaya nag-result ng killings. So ngayon ay ito bang mga napatay nila sa drug killings ay under legal operations o talagang illegal na operasyon? Uwi ka nga parang assassination ang ginawa at hindi basta sinalvage at pinalabas na nalaman kuno. So yun. So ano ba itong pinahayag ni Colonel Garma na pag-implicate niya? So ano ba yung sinasabing pag-lead ng Colonel Leonardo na basta mukhang legal operation yung sinasabi niya na nagresulta na marami napatay. So ngayon sa ganung bagay kapag ka nakapatay ka may reward. So ngayon ay andoon yung sinasabi na maaaring sinalvage niya o ito ba from the legal operations or gumawa sila ng makbangin na talagang illegal yung operasyon na talagang pinagpapatay nila yung mga drug suspect. So ano ba itong pinapayag na ito ni Colonel Garma up to the extent na yun pa ang isa pang maaaring malinaw yung sa loob ng kulungan na kanila rin daw na ipinapatay. So ngayon ay maaaring may iba pang alibay o may iba pang pahayag kung bakit namatay yung mga drug lord doon sa loob ng kulungan. Aside from sinasabi pag-implicate na sa kanilang dalawa na sila yung nag-uutos o gumawa ng makbangin para patayin yung mga drug lord sa loob. Aside from the drug suspect in the street o yung mga sinasabi ko na iba't ibang mga drug involved dyan. So ngayon ay ano ba yung inire-report na yun kay Senator Bongo at kay na Pangulong Duterte
kung ito ay napatay in legal operations or napatay in uh, illegal na operasyon. So dapat linawin ng Quadcom yan, ano ba yung kinakanta o ini-implicate ni Colonel Garma. So kung ating lilimihin ang mga balita sa drug war doon at reklamo ng mga nabiktima ay may sinasabing salvage ng pulis o nanlaban kuno, at mayroon din namang pinatay ng mga riding in tandem o pinagbabaril na lamang itong mga drug suspect style assassination, so etc. out of legal police operations. So alin ba dyan ang sinagawang operasyon ni Colonel Leonardo kung saan hindi na malinaw ang ating nabasang bayag dito sa mga balita at ilang mga napanood natin na inihiyag ni Colonel Garma. Sabi, ini-implicate niya na gano'n, na nagre-report. Ano ba yung report na yon? Sabi, siya yung team ng Nationwide. Ano ba yung ginawa niya team Nationwide? Ibig sabihin, legal operation. So ngayon, nire-report nila doon kay Pangulong Duterte yung mga ino-operate nila. So ngayon, ano ba yung pinamunuan ng Colonel Leonardo? Yung ba talagang illegal na operasyon para pagpapatay na parang assassination yung mga drug suspect, or else may mga ginagawa silang legal operation pero naging resulta sinasalvage nila dahil may reward yung mga patay, or else isang legal operation may napatay silang suspect, may reward sila. Ibig sabihin legal pero may reward kung legal man nilang napatay yung suspect. Ngayon umaalingasaw na may maraming drug healing o ibig sabihin EGK, at maaaring gawin kung mayroong ganong klase ng reward system na pagka mayroong napatay may reward sila. So pwede mawin sa ganun, or else isang legal operation kapag may napatay sila may reward pa sila. So parang achievement yung nangyayari na may reward, or else ito ay isang pawang walang tinatangi kumbaga man na nung mga kabilang side dyan, ito yung pawang gawa-gawa lamang ni Colonel Garma. So yun. So kaya linawin ng ating Quadcom ano ba yung reporting na yan na sinasabi ni Colonel Garma, di ba? Na legal operation, nag-report siya kay Bongo, Senator Bongo, ng mga operasyon nila na ito napatay nila ito sa legal operation, or else parang assassination type, tiniran nila yung mga drug suspect na ganun, di ba? Kasi i-report nila. Ano ba yung report na yun, di ba? Or else direct na sabi ay mga yan, illegal kasi meron tayong napakaraming pinatay in a legal operation, marami rin pinatay in out of legal operation, puro mga parang assassination type. Binabanatan nila yung mga halimbawa mga drug suspect na assassination, pinapatay nila mayroon pang mga opisyal ng gobyerno at mayroong street pusher o malalaki drug pusher. So yun, dapat nilinawin nila yung ano doon. Dahil kasi kung legal operation, kahit rewardan pa sila doon, walang problema yun. Dahil illegal diba? Yung mga sinasabing legal operation. So walang kinakanta si Colonel Garma dyan. Kung ganun, dapat linawin ng mabuti yun. Legal ba yun o hindi? Tapos syempre, kanila pang bubusisiin yun, sino-sino yung pinagbabantay ng mga yun. Diba sa dami ng report na kanilang ikakawin doon sa mga biktima na nagre-reklamo dyan, diba? So we hope para ma-implicate na talagang yan ay kaubusan ng Pangulo Duterte, kakibas ni Senator Bongo, etc. kakibas nila dyan. So we hope ang makatarungang hakbangin na umiral at mapanagot ang mga nasa likod ng EGK sa drug war. So sa ibang balita naman ating nakalap ay magtutulong itong ating DOJ and DLG Secretary na mga rimulya singgil sa e-warrant na hindi dapat magkaroon ng conflict dito dahil sa embargo system. Di umano o parang may oras na binibilang sa pag-serve ng warrant. So ang e-warrant o digital applications ay of warrant para dakpin o i-search ang sinuman ay mabilis itong magawa o ma-serve. So kanilang gagawing fix system ito para hindi magkaroon ng conflict
dito yung sinasabing embargo system daw. So iniwasan dito ang leak ng mga ahensya sa pag-reserve ng warrant. So yun. Kaya parang babaguhin nung so ngayon yung ating bagong DLG Secretary at saka DOJ, parehang Remulla, ay nagkaisa na magtulong para doon sa ating bagong search application o search warrant. Digital na siya ngayon. Pwede ka na mag-application doon sa computer, sa internet, para i-apply mo doon sa husgado, sa kanila bibigyan. May mga leak ka nga sa pag-reserve ng warrant of arrest. Alam ba, ilang oras lang nilang i-execute yun o yung i-implement yung warrant, tapos may mga leak daw. Ay maaaring kakaroon ng iba't ibang mga problema. Maaaring magkaroon sila ng parehas na pagtugis doon sa mga suspect kung mayroong leaking na ganyan, diba? Ano ba, NBI, DOJ o whatsoever na mga ahensya na aresto sa isang suspect. Yun. So sana ay maayos nila yan at maging mahusay yung ating electronic o i-search warrant, at sana yung karapatang pantao ay talagang hindi dapat ito ay nakabase sa human rights based system, at yung karapatang pantao ay hindi malalabag dito sa ganitong klase ng digital system. Baka hindi na tingnan mabuti kung napoprotektahan din yung karapatang pantao dito sa ganitong klase ng digital warrant. Yan, pag-serve niya. So maliwanagan ng ating bansa na Santa Maria ang lipunan Pilipino mula pamahalaan at mamayang Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, at tugunin yung karapatang pantao at magsagawa ng patas ng justisya. Maliban dyan ay yung lipunan Pilipino, sumunod kayo sa pamahalaan, sundin nyo yung batas, iwasan nyo yung paglabag sa batas upang hindi kayo maging problema ng batas. Magmitsa kayo ng kaguluhan sa lipunan at suportahan nyo yung mabuting pamamahala, legal at karapatang pantao at patas ng justisya, instead na gumawa kayo ng kaguluhan at kriminalidad sa lipunan na maging sakit kayo ng ulo ng ating lipunan. Yan. At higit sa lahat ay magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran, madaling kaunlaran. Kung tayo ay nagkakaisa ang lahat, may kapayapaan. At higit sa lahat ay makapag-nanampalataya ng lubos sa ating Panginoon Diyos mula sa mabuting balita, ang lipunan Pilipino, kung ganyan yung ating bansa, na tayo ay mayroong kapayapaan at may mag-unlad na pamumuhay. So yun. Muli, ay sana nakapagsabuhay sa naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa issue ito na ating tinunghayan mula doon sa issue ng investigasyon ng Quadcom hinggil doon sa EJK na nangyayari doon sa mga nakaraang kampanya sa droga ng ating administrasyon Duterte. Yeah. So yun, sana magkaroon ng justisya at ma-resolve yan ng ating Quadcom, or else yung ating United Nations ay mabigyan ng pagkakataon para magsagawa ng investigasyon at mabigyan ng justisya yung isang katutak yung umano na EJK. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.